Ang verse po natin ngayon ay mababasa sa Proverbs chapter 16 verse 3. Sinasabi po doon na commit to the Lord whatever you do and He will establish your plans. Alam ko po na bawat isa sa atin ay merong mga plano na gusto mangyari sa ating mga buhay. And sometimes, yung mga plano na yon hindi natutupad, hindi nangyayari. Minsan napapatanong tayo, kinumit ko naman sa Panginoon pero bakit hindi siya naging successful? Hindi natupad yung mga plan. Well, the thing is, iba yung measurement natin ng success kumpara sa Panginoon. Tayo, most of the time, we look at the short term. But God looks at the long term, eternal consequence sa mga plano natin. And gusto ko lang din po mag-focus sa salitang commit. Sa Hebrew word, it is dawlal, na literally meaning to roll, magpagulong, like magpagulong ng gulong or bato. Pag magpapagulong po tayo ng gulong or bato, lalo na sa downhill na lugar, sa sobrang bilis na hindi na natin kayang itong pigilan. Pag nag-commit ba tayo sa Panginoon sa ating mga plano, binibigay ba talaga natin yung control sa Panginoon? Sometimes we question God, hindi naman ito yung gusto ko. Gusto lang natin i-manipulate ang Panginoon sa gusto nating mangyari sa mga plano natin. Pag sinabi po natin commit, we surrender everything sa Panginoon, the control itself kung ano yung outcome. And when we pray in Jesus' name, we pray in character of Jesus, and that is a submissive one. So as we commit our plans to the Lord, let us let go of the control, let God's will be done sa kung anong mangyari sa mga plano natin, who has our best interest in mind.